Okay, isang anak ang dumulog sa ating programa dahil sa pangingialam, pang-aalipusta at pananakit daw ng kanyang sariling ama. Ang pagmamatigas naman ng ama, may dahilan naman daw kasi. Masabi kaya ni daughter ang pakiusap na, "Peace na tayo, Papa." Pa, mahal ko naman kayo eh. Sana mahalin niyo rin yung taong minamahal ko. Hindi yung parang binabastos niyo ako. Ang alita ng mag-amang Jasmine at Ray ay mas tumindi dahil ang boyfriend daw ang mas pinili. Jasmine, kahit anong mangyari, magulang mo pa rin siya, dapat mo pa rin siya irespeto. Kundi dahil sa kanya, wala ka sa mundong ito. Kaya mahalin mo ang mga magulang mo. Alin ang mas matimbang? Si boyfriend o ang pamilya? Eto na, yung hidwaan sa pagitan ng anak at saka ng kanyang ama. Ano ang pinag-uugatan? Ayan, yung kanyang kinakasama. Siya ang anak na humihingi ng pangunawa mula sa kanyang ama. Pero pakinggan muna natin siya ha, kasi narinig ko rin yung panig ng tatay. Hasmin, humarap ka na. Uy, wag. Wala siyang sinusugod. Wala pa pala. Wala siyang sinusugod. Sorry, Carla. Ilan taon ka na, Hasmin? 20 po. 20. Okay, so ano ang problema? Hindi ko po kasi matanggap na nanggugulo pa rin po sila papa sa amin until now. Okay. Kailan nagsimula yung panggugulo? Simula nung nagsama po kami, simulat sa pool, Simula nang magsama kayo ng kinakasama ko. kinakasama mo. Opo. 20 years old. Ilan taon na kayo magkasama? 5 years po. 5 years! O di 15 ka pa lang nun. High school sweetheart. 15 ka pa lang. O, kaya naman pala nangingialam si tatay. Opo. Oo. Pinagpatuloy mo ba ang pag-aaral mo? Hininto ko na po. Hininto mo mula noong Pinag-aaral niya po ako ng kolehiyo. Pero di na yan po kaya. Dahil di nga po ako tinutulungan ng magulang ko. pero nakatapos ka ng high school. Opo. Nakatapos ka ng high school. Yung kinakasama mo, ilang taon na? 20 rin po siya. Ha? 20. 20 rin? Opo. Ha? Okay, pareho kayong 15 noon. Opo. Naku, nagkainlaban. Nagkainlaban. Bakit? Anong pumasok sa isip mo at nakisama ka na sa kanya na 15 ka pa lang? Nung panahon po na yun, palagay ko po wala po nakakaintindi sa akin. Kasi mismo tatay ko po lasinggero. Tapos sinasaktan niya po yung mama ko. Tapos di po siya nagsusuporta sa pag-aaral ko. Kaya sabi ko po nun, magbubukod na lang ako total. Parang wala rin ako magulang. Ayun, ang mga kwento ng mga bata sa daigdig ng kahirapan, no? Ayan, ganitong sitwasyon sa buhay nyo, napanindigan naman ninyo. Opo. Talaga ba? Ano kayo nabubuhay? 15 pa lang kayo nun. Ano po, nagtatrabaho po siya, nagdi-deliver po siya ng tubig nung una. Tapos ako po nag-aaral. And then nagsa-sideline po ako ng panghihilot, naglalabada, para po may pang-upa kami ng bahay. So nagtulungan na lang kayo. Nagtulungan po kami kasi wala pong ibang tutulong. Anong trabaho niya ngayon? Sa production po siya. Production worker po, paggawaan ng tinapay. Pagawaan ng tinapay sa parang pabrika. Apo. Pagawaan ng tinapay. Nandoon siya. Hindi na rin siya nakapagtapos. Hindi na rin po, dahil mas inuna niya po ako. Inuna ka niya. Oo. Yung nanay mo? Housewife po, pero nag-sideline din po siya sa paggawa ng mga basahan. Ng mga basahan. Apo. Wala naman siyang magawa sa sinasabi mong paglalasing at pananakit ng tatay mo. Sumusunod lang din po kasi siya kay Papa. Takot lahat, di ba? Opo. Takot lahat? Anong klase yung pananakit yung sinasabi mo? Nakikita ko po kasi kay Papa noon, kapag wala pong maibigay si Mama, dapat di ba po si Papa, na pera, nagagalit po siya. Tapos kapag sinusundo po siya sa inuman ni Mama, hindi na po, parang hindi niya po kami kilala. Ganun. Siyempre, wala na sa wisyo yun. Paglasing na, hindi ba? Ipinapahiya rin daw kayo? Opo. Tama ba? Ano yun? Yung sa trabaho ko po kasi ngayon, isa po akong live seller. So, importante po sa akin yung tingin sa social media platforms. Kaso po yung ginawa po niya sa akin na pagpo-post, naapektuhan po yung trabaho ko to the point na muntik na po ako mawalan ng trabaho. Oo. Anong ginawa niya? Pinost niya po yung mukha namin dalawa na wag daw po tularan.
Maagang naglandi. Masakit po sa akin kasi lagi po ako natitingnan na masamang anak. Pero hindi po nila inaalam yung istorya ko. Bakit ka naiiyak? Ano po, parang sobrang cruel po kasi ng world na pag sinabi ko na maaga ako nag-asawa, tingin po agad sa akin malandi. Pero sa tingin ko po, kung iba yung naging magulang ko, siguro hindi ako ganito. Kasi gusto ko po mag-aral. Alam po ng Diyos yan, gusto ko po mag-aral. Kaya kahit po second year college lang yung na-attain ko, proud po ako na ako po yung kami po dalawa ng partner ko. Hinabol ka talaga niya, no? Kaya po niya din po ako inabol kasi pag sumasahod po ako, pupunta po siya sa bahay namin, nagwawala. Nagbibigay na lang po ako para wala na pong gulo. Kasi kahit po ano namang gawin ko, parang lagi po akong mali. Sinubukan mo na ba siyang kausapin ng masinsinan? Kasi 20 ka na. Sinubukan ko po. Pero pag nasa church po kami, nag-church po kami lahat, inaaya ko po sila. Pero after po ng mga isang linggo, ganun babalik po ulit sa ganun. Kasi nga po may tropa rin po si Papa, parang napapasama-sama din po. Yung addiction sa alcohol, yun ang nagpapabalik sa kanya sa dati. Nako, ang saklap naman din ang nangyayari, ano?